channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell for updates. Magandang araw mga ginigilyo namin na mag-aaral ng ikalimang baitang sa Art 5. Meron tayong mga ilang panuntunan na dapat sundin bago magsimula ang online class. Una, mag-online ng 5 minuto bago ang tamang oras. Pangalawa, i-mute ang mic at i-on lamang ito kung kinakailangan. Pangatlo, sundin ang direksyon na tinuturo ng guro. Pang-apat, makinig ng mabuti. Pang-lima, pindutin ang wave ng kamay sa emoji kung may nais sabihin. Tara na, simulan na natin. Ihanda ang lapis, papel at module. Pero bago natin simulan ang pagtatalakay sa ating leksyon, sasagutan muna natin ang maikling pagsusulit sa subukin. Ang pag-aaralan natin ngayong linggo ay tungkol sa paggawa ng mobile art gamit ang mga recyclable materials. Pagkatapos pag-aralan ang aralin na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mobile art at ang iba't ibang halimbawa nito. Naiisa-isa ang mga materyales sa paligid na maaaring magamit sa paggawa ng mobile art, nakasusunod sa panuto at makagagawa ng mobile art. Nakapagpapakita ng pagpapahalaga sa kalikasan sa paggamit ng recycled materials para sa likhang sining. Para sa subukin natin, maglista ng 5 gamit ng mobile art sa iyong kwaderno. Ipaliwanag ang bawat isa. Nakakita ka na ba ng mga palamuting sinasabit at gumagalaw? Ang tawag dito ay mobile art. Karaniwang itong mabibili sa mga art store, decor shop at tindahan ng gamit pansanggol. Mobile art ay isang uri ng kinetikong eskultura na kung saan ang mga bagay ay sinasabit sa mga tali, kawat at kabilya upang malayang makagalaw at makaikot. Ginagamit itong pandekorasyon sa mga tahanan o maging sa mga paaralan. Matututuhan ninyo ang mga kagamitan sa paggawa ng isang obra maestra bilang paghahanda sa pagbuo ng iyong orihinal na mobile art na maaari ninyong gawing dekorasyon o palamuti sa mga paaralan. Sa araling ito, ikaw at ang iyong mga kamag-aral ay magkakaroon ng pagkakataon na makalikha ng likhang sining tampok na mobile art. Handa ka na ba para rito? Naiisip mo na ba kung anong uri ng mobile art ang iyong gagawin at saan mo ito isasabit? Upang maging makabuluhan ang paggawa ng mobile art ay kailangan lagyan ng diwa tulad ng pangangalaga sa kalikasan, pagpapahayag ng yaman ng kultura at pagsasalaysay ng isang kwento. Mas mabuting gumamit ng mga bagay na nagamit na at maaaring i-recycle upang mabigyan ng bagong buhay. Maaari ring gumamit ng mga found object o mga bagay na napulot tulad ng kabibe, maliliit na bato at iba pa. Ang iyong pagiging malikhain ang matatag na pagmumula ng magandang mobile art na magagawa. Ano ang gagawin mong mobile art? Iguhit sa baba ang iyong disenyo. Itala mo rin ang mga bagay na gagamitin sa paggawa nito. Para sa pagyamanin natin, sagutin ang mga tanong sa sagutang papel. Una, ano-ano pang maaaring praktikal at malikhaing gamit ng mobile art? Pangalawa, paano mo gagawing mas makabuluhan ang iyong proyektong mobile art? Pangatlo, maliban sa mga nagamit sa araling ito, ano-ano pang ibang materyales ang maaaring gamitin sa paggawa ng kakaibang mobile art? Tara, gumawa tayo ng mobile art. Mga kagamitan: lumang sanga ng kahoy, gunting, lumang botones, mga lumang susi, scotch tape, maliliit na bote, at yarn. Mga hakbang sa paggawa. Una, ihanda at linisin ang mga nakolektang bagay-bagay. Maaari itong hugasan at patuyuin, punasan ng basahan o linisin gamit ang lumang brush.
Pangalawa, ayusin ang mga bagay na isasabit sa mobile art. Pangatlo, isahang talian at isabit sa lumang sanga ang mga nakolektang lumang bagay. Lagyan ng wastong pagitan at magkakaibang haba ang mga isasabit na bagay upang magkaroon ng magkakaibang lalim sa paningin ang mobile art. Pang-apat, isaalang-alang ang pagkakatabi ng mga makinis at magaspang na bagay pati na rin ang maliit at malaking bagay upang magkaroon ng magandang kabuuan. Pang-lima, isabit ang nagawang mobile art sa maliwalas na lugar. Tingnan muna kung ito ay balance at umiikot. Ngayon, talakayin natin ang rubric para sa mobile art. Una, na ipapakita ang kaalaman sa pagkilala sa mga kagamitan sa paggawa ng mobile art. Pangalawa, nakilalahok ng buong sigla sa pagtatalakayan. Pangatlo, na ipapamalas ang wastong pag-uugali sa pangkatang gawain. At pang-apat, nakasunod sa pamantayang itinakda. Para sa gawin natin, bakit mahalaga ang mga tradisyonal na sining sa ating pamayanan? Maaaring pindutin ang pause upang ihinto ang video habang gumagawa ang mga bata. Matapos pag-aralan at sagutan ng mga mag-aaral ang module, muli itong ibabalik ng magulang sa paaralan sa pamamagitan ng Dropbox. Sundin ang nakatakdang oras ng pagkuha at pagbalik ng module. Sa pagtatapos ng ating aralin, naway marami kayong natutunan sa ating leksyon. Palakpakan at batiin ninyo ang inyong mga sarili sapagkat natapos ninyo isagawa ang aralin ito. Mag-aral ng mabuti hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam!